palagay ko, hindi naman hindi natin maitatanggi. Sa akin lang yun naman ito na yung dahilan dito hindi naman din yung performance ng cabinet eh. Oh, see? Ted Filon na. Good morning mga kababayan. Grabe na naman ang ating pasabog ngayon. Pati si Ted Filon, talagang halos mapamura dito sa mass resignation na ginawa ng gabinete ni PBBM. At grabe ang kanyang reaksyon. Kaya daw naisip ni BBM na gawin itong revamp ng kanyang gabinete para maayos daw itong performance nila. Dahil parang lumalabas po, hindi po masaya ang taong bayan sa kanilang trabaho. Dahil nga po itong alyansa, bigong-bigo mga kababayan. Kaya sabi ni BBM, nako, kailangan ng ma-revamp ang ating mga gabinete para maayos itong trabaho nila. Para mabigyan ng tamang serbisyo ang mga Pinoy. Parang gustong sabihin ni Ted Filon, ikaw ang may problema, BBM. Naku po mga kababayan, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Matindi ito. Sampal po ito sa mga loyalista. Mga talagang ikala kasi ng mga ito sila yung tama mga kababayan eh. Pagka daw bumoto ka sa PDP, ikaw daw ay bobo at tanga. Gaya ng ginagawa ng mga kupal na vlogger at mga bangag na vlogger na ito. Ngayon, nanalo si Congressman Marcoleta. Iyak ng iyak sila mga kababayan. Di ba malakas na usapin na si Senator Marcoleta ay magiging Senate President? Siya lang naman ang the most qualified na maging Senate President. Palaban ay si Tito Soto. Sabi ng iba, bakit si Tito Soto? Anong alam niyan? Artista yan. Bakit hindi ilagay si Caro Dante Marcoleta na isang abogado na magaling at matapang? Kaya mga kababayan, ito na po ang ating pag-uusapan. Hindi na natin papatagalin pa. Kaya isang like, isang share po at isang subscribe para po mas marami, mas maganda, mas maingay. Ito na po. Hindi bumenta kay Ted Filon mga kababayan. Etong palusot ni BBM na ang sabi, hindi bumenta kay Ted Filon mga kababayan. Etong palusot ni BBM na ang sabi niya, kaya daw niya ni-revamp ang kanyang gabinete mga kababayan para mag-recalibrate. At ang nagtulak daw sa kanya mga kababayan na mag-recalibrate ng kanyang gabinete ay yung resulta ng halalan. Sabi ni Ted Filon, walang kinalaman ang iyong mga gabinete dyan. Na tila baga ang tinutumbok niya mga kababayan na ikaw mismo ang may kasalanan. Ayon dito kay Ted Filon, ang talagang dahilan kung bakit nag-miserably fail ang kanyang pambato sa bagoong Pilipinas ay ang mga pangyayaring politikal na siya rin ang may gawa. Lalong-lalo na mga kababayan, yung pagpapadala niya kay PRRD sa ICC. Yan daw ang dahilan at hindi ang mga gabinete. Yan ang sabi ni Ted Filon mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Sa ibang banda, ang sinasabi, cosmetics, di ba? Cosmetics. Yung cabinet revamp daw mga kababayan ha. O panakip butas para masisi doon sa gabinete mga kababayan ang kapalpakan ni BBM. Opo. Kasi kung pag-uusapan natin yung resulta, kung pag-uusapan natin resulta ng halalan, itong nagdaampong halalan. Yan kasi ang sinasabi nila ha, na yan ang triggering point bakit nila pinagre-resign ang kanyang mga gabinete. Tapos sa kanyang speech mga kababayan, no? My honorable cabinet members. Honorable? Si BBM mismo mga kababayan ang nagsabi, my honorable cabinet members. Anong wala pang sahod. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad
magbabayad para sa hospital bills ni Mama. Oras na kailangan ng tulong. Honor ng cabinet members mo. Kung ikaw mismo nagsabing mag-resign silang lahat. Kung mga honorable sila, hindi mo gagawin yan sa kanila. Mga dishonorable na sila mga kababayan kung tutuusin. Pinagbibitiw mo lahat tapos tatawagin mo honorable. Where is the honor? Kung ako niyan mga kababayan, kasali ako sa pinagsabihan na sige mag-resign ka. There is no honor of coming back. Binabastos ka na eh. Kung mayroon lang siyang dapat tanggalin mga kababayan, there is no need na pagsabitin yan ng resignation lahat-lahat. Pati yung hindi kasali. Dahil siya mismo may power mga kababayan na sibakin on the spot ang sino mang cabinet secretary. Palagay ko, hindi naman hindi natin maitatanggi. Sa akin lang naman ito na yung dahilan dito, hindi naman din yung performance ng cabinet eh. Oh, see? Ted Filon na. Alam nyo mga kababayan, totoo itong sinabi ni Ted Filon na hindi naman gabinete ang problema. Hindi naman itong mga inilagay na mga opisyal ng gobyerno ang may problema mga kababayan. Kaya nakita nila ang resulta ng eleksyon. Ano ba ang naging problema? Kaya nagkaganito ang nangyari mga kababayan. Kaya hindi nanalo ang manok ni PBBM dito. Itong nagdaan na eleksyon. Dahil dito sa nangyari na pagpapadakip kay PRRD. Yan ang nakikita ni Ted Filon. Na parang gusto niyang sabihin, ikaw ang may problema. Dahil pinadakip mo si PRRD sa dahig. Parang ano daw mga kababayan, parang itong nangyaring mass resignation, isa lang drama at scapegoat mga kababayan para mapagtakpan itong nangyayari sa bansa. Lalong-lalo na itong impeachment, itong pagkadakip kay PRRD. Hindi natuwa ang taong bayan sa nangyari. Kayo ba ang tatanungin, mga mahal kong mga taga-subaybay at nagbibigay ng mga opinyon? Anong masasabi nyo dito? Gabinete ba ang problema, mga kababayan? Kaya ang performance level nila ay kulang. Ito ba ang problema? Kayo po ang tanungin. Ayon na rin kay Ted Filon, mga kababayan, hindi. Merong nakikita si Ted Filon na pinakasentro ng problema, kaya nagkaganito. Sabi nga ng iba, di ba, itong ginawang podcast si Katonying at BBM, sabi ng ibang mga magagaling na komentarista, is a big mistake mga kababayan. Is a big mistake. Parang ang nangyari, naghukay ka ng sarili mong libingan. Parang inamin ni BBM daw na mahina siyang leader. Ito sinabi ng mga komentarista, hindi tayo. Na maling-mali itong podcast na ito. Inamin mo na mahinang-mahina ka. Tapos after that, biglang revamp ng ng gabinete. Resign na kayo. Mass resignation. Kung talagang sincero ito, ituro niya yung mga magre-resign, pangalanan niya. Yung iba, kapit to ko mga kababayan. Yung isang nag-resign, yung yung nasa National Defense, si Chodoro, mga kababayan. At marami pa. Pero yung iba, si Claire Castro, ay kapit to ko din. Kasama niya si Gadon. Sabi ni Gadon, hindi ako kasama dyan, wala akong hawak na agency, hindi ako magre-resign. Sabi ni Claire Castro, mukhang may hidwaan ito. Parang ganun
Hoy, kasama ka dyan. Sa opinion ko, kasama ka sa magre-resign. Parang ganon. Pero sabi ni Gadon, ops, teka lang, hindi ako magre-resign, hindi ako kasama dyan. Mga kababayan, ano sa tingin nyo ang problema dito? Ito bang gabinete na pinamamas resign ni BBM? O itong mga nangyari sa malaking issue sa pagpapadakip kay PRRD at dito sa nagaganap na impeachment kay BP Sara? Mag-comment po kayo mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Pinakamaingay, pinakamalupit at pinakasikat sa balat ng YouTube. Isang like po, isang share. Mabuhay po.